Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang winner takes all arc, kung saan napanood natin ang laban ng ating bida sa isang mautak na Filipino boxer na si Malcolm Guedo. Ngayon naman, ang pagkikwentuhan natin ay ang Red Lightning arc, ang pagtatapat ng generational rival nila Ichiro Miyata at ang Pinoy na si Randy Boy Jr. Nga pala mga par, kung napanood mo na yung fight recap video ko dati sa laban nila Miyata at Randy Boy, kailangan mo pa rin itong panoorin dahil nakafocus lang yun sa laban nila. Dito, pag-uusapan natin ang iba pang mga laban at nangyari sa buong arc na yun. Nang makita ni Takamura na ang doctor's office ay puno ng reporter, tinapon nito si Ippo at siningil ng 10,000 yen para sa delivery fee. Nang buksan ni Takamura ang pinto, dito na nakita sila Malcolm at Ippo. Since sinabi nga ni Kamugawa last time na winner takes all ang kanilang laban, expected na ni Malcolm na wala siyang makukuhang pera. Pero sobrang kinatuwa nito nang bigyan pa din siya ni Kamugawa ng talent fee dahil sa magandang laban na ibinigay nito kay Ippo. Nang palis na itong si Guedo, tinanong ni Ippo kung magpapatuloy pa ba ito sa pagbebenta ng laban. Sunod na tinanong ni Ippo na kung wala ba itong pangarap maging pinakamalakas sa buong mundo. Sinagot ito ni Guedo, "Yan ang pangarap ko dati. May 6 akong talo pero hindi lahat yun ay nanggaling sa pagbebenta ng laban. Ang isa doon ay nabubog ako ng walang kalaban-laban. Kaya napagtanto ko na kahit ilang beses ko siyang kalabanin, sigurado akong hindi ko siya matatalo. Para bang ginawa ang boxing para sa isang sobrang talentadong katulad niya. At siya ay isa ring Pinoy na kadugo ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na sumuko na lang." Sunod nitong sinabi na ang boksingero na yon ay isa ring featherweight, kaya dapat magigat ang ating bida dahil may tsansa na makalaban niya rin ito. Habang naglalakad si Guedo para umalis, sinabi na nito ang pangalan ng boksingero na si Randy Boy Jr. Makalipas ang 2 araw, matapos mag-roadwork si Itagaki at Kimura, pumunta sila sa Chukasoba at kinailangan mag-early close ni Aoki dahil sa sobrang dami nitong customer. Sinabi nila Kimura na kung si Aoki ay nag-focus sa boxing kagaya ng pag-focus niya sa kanyang business, magiging boxing genius ito. Dahil alam ni Aoki na gutom sila Itagaki, inutusan nito ang kanyang bagong employees na sila Hiroshi at Isamu na paglutuan silang 3 ng ramen. Pinakita ni Aoki ang report card nila Izumi and Hiroshi tungkol sa kanilang mga boxing skills. Si Itagaki na meron lang speed at Kimura na may gagamunggo lamang na stats kaya sila nagalit. Nang makita nila ang kay Aoki, akala nila walang nakalagay dito. Pero nang tumingin ito ng malayuan, dito na natin nakita ang sobrang laking stats ni Aoki. Nasa sobrang laki lumagpas na ito sa papel. Sinabi nila Itagaki na imposible yun, kaya naman na-depress si Aoki nang nasa gym na ito. Sinabi nito na papatunayan niya na hindi lang siya henyo sa paggawa ng ramen at ito ay magiging champion. Subalit nang ma-realize nilang sila ay mababang rank sa kanilang weight division, si Aoki at Kimura nakasalukuyang rank 7 at si Itagaki naman ay rank 8. Ginusto ni Kimura at Aoki na magpataas ng rank para hindi sila malagpasan ni Itagaki sa internal ranking system. Sinabi ni Shinoda ang paraan para tumaas ang rank nilang 3 at ito ay sa pagsali ng Class A tournament. Si Puji ay bumisita sa gym na umaasang ma-interview si Ippo. Nang malaman nitong wala si Ippo doon at nagre-recover pa, napagdesisyonan nitong umalis na. Pero hindi ito pinayagan ng 3 na umalis nang hindi sila ini-interview. Nagpagawa sila ng chart dito kagaya ng ginawa ni Hiroshi at Isamu. Parehas na balance ang kay Kimura at Aoki at habang kay Itagaki naman ay puro lang speed. Matapos pagtawanan nila Aoki ang unbalanced na stats ni Itagaki, pinaliwanag ni Puji na kung i-imagine natin ang mga power grid na parang bato, ang malalaking bato na kagaya ni Takamura hindi malalaglag sa salaan at mag-i-stay sa pro boxing ring. Pati na rin ang mga matutulis na bato kagaya ng kay Ippo at Itagaki ay maaaring magstay sa paggamit ng kanilang best attribute. Sa pag-alis ni Puji sa gym, naalala nito ang pagsali ni Ippo noon sa Class A tournament at interested ito sa magiging opportunity ni Itagaki sa paparating na mga laban. Kinabukasan, dahil nakakagalaw-galaw na si Ippo, ito ay nangisda. Nakita ito nila Aoki, Kimura at Itagaki na parang pinahuling napakalaking isda. Kaya naman tinawag ni Aoki ang isda na to na Masaru na kanyang apelido. Ngunit maliit lang pala ang isda at nalaglag ito sa net. Kaya naman inasan ni Kimura at Itagaki ito at sinabing nalaglag si Masaru. Dahil nga nakarecover na si Ippo, niyaya ito ni Itagaki na pumunta sa Kurahoen Hall para panoorin ang team ni Itagaki na sumali sa Kamugawa Gym 6 months ago. Ngunit hindi pa ito pinakalala ni Itagaki at sinabing ipapakilala niya lang sila kapag napatunayan na nila ang kanilang sarili. Gusto ni Itagaki na maging pro ang kanyang mga bata para malagpasan na sila Aoki sa internal ranking system. Habang pinapanood ni Ippo ang protest, naalala nito na dito niya din unang nakilala si Mashiba.
Na-surprise si Ippo nang makita niya si Saiki at Karasawa na nanonood din. Sinabi nitong mga to na balak nila mag-rank 1 para kuhanin ng JBC Featherweight belt ni Ippo. At sila ay sasali sa Class A tournament kasama na rin si Fukui. Nang i-reveal ni Ippo na si Tagaki ay sasali din sa Class A tournament, sinabi nitong mga to na hindi nila ito kilala at parang hindi interesado. Kaya naman winarningan ito ni Itagaki na matutunan nila ang pangalan niya sa ayaw at sa gusto nila. Matapos ang pag-uusap-usap, chinek ni Ippo kung kumusta na ang team Itagaki. Pero hindi maganda ang kinalabasan at parehas itong na-knockout at hindi nakapasa. Matapos yun, habang si Ippo at Yagi ay nag-aalala para sa team Itagaki, sinabi ni Itagaki na wala siya posisyon na mag-alala para sa kanila. Dahil kahit nga magaling ito kumalaban ng mga in-fighters, wala ito experience pagdating sa mga mas mabilis kaysa sa kanya, nakagaya nila Saiki at Karasawa. Tinanong ni Yagi si Ippo kung ano ang opinion nito. Sinabi ni Ippo na hindi nalalayo ang bilis ni Itagaki kila Saiki pero kulang pa ito sa experience. Kinabukasan matapos ang fishing trip, pinauwi na ni Itagaki si Nanako dahil hindi naman nila kailangan ng tulong. Pero hindi nito gusto umuwi dahil nanduroon si Kumi. Habang sinasabi ni Nanako na hindi dapat umiepal si Kumi, sinabi ni Itagaki na nagsisero siya kay Ippo dahil nasa kanya na ang belt at ang magandang si Kumi. Subalit tinignan nito ni Itagaki na natural lang na ang kanyang goal ay may mga bagay na wala siya. At naisip nito kapag narelinquish naman ni Ippo ang belt, siya na ang magiging champion. Habang nag-uusap si Ippo at Kumi, natuwa si Ippo matapos marinig na malapit nang bumalik sa ring si Mashiba. At pumayag itong manood kasama si Kumi para sa OPBF title match nito. Sa pagbalik ni Itagaki sa Kamugawa Gym, pinagtawanan ni Aoki at Kimura ito matapos sabihin na ang team Itagaki ay nag-quit na. Makalipas ang ilang araw, nakita na natin si Randy Boy na nakikipag-sparring. Dito nga natin nakita na ang ka-sparring partner nito ay tila nabugbog ng maluba at walang malalay. Sunod natin nalaman na 3 Japanese ranked boxers na ang sunod-sunod nitong dinurog. Namumroblema na ang coach ni Randy Boy sa kadahilanan na wala na itong mahanap sa sparring partner. Nag-request ito sa mga reporter na sila ay tulungan makahanap ng isang mabilis na ka-sparring. Nalaman natin na ang napili nilang boksingero ay si Itagaki na may malupit at mabilis na footwork. Kinabukasan habang papunta kila Randy, excited nga si Itagaki para sa paparating na sparring. Ngunit hindi nga mapakali si Ippo dahil nag-aalala ito kay Itagaki at sunod nitong naalala ang sinabi ni Gedo na tinatawag nitong prodigy si Randy Boy. Sa pagpasok nila sa gym, bumungad sa kanilang isang malabombang suntok ni Randy Boy sa punching bag. Nagsimula na ang laban at mabilis na pumasok sa zone si Itagaki. Sobrang nag-focus ito dahil si Randy Boy ay isang switch hitter. Magaling ito sa dalawang estilo na southpaw at orthodox. Kaya naman mahirap i-predict ang mga galaw nito. Unti-unting lumapit ang isa't isa sa gitna ng ring at sunod na nagbato ng suntok si Randy na kamuntikan na kumonekta ng malinis. Dito pinakita ni Itagaki ang kanyang bilis at napakaangas na footwork. Sinubukan nga itong nabuli ni Randy at magbato ng suntok. Ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Itagaki. Nagsimula na magseryoso ang champion at mabilis itong kumounter nang magbato ng suntok si Itagaki. Nagpatuloy ang pagpapakita ng boxing prowess ni Itagaki at miski ang champion ay hindi ito matamaan. Dito sinabi ni Ippo na sobrang hirap kalabanin nito ni Itagaki sa maikling laban dahil hindi ito kagaya ng official match na 10 rounds kaya siguradong hindi ito mapapagod. Grabe mga par, genius din talaga tong si Itagaki, no? Ang lupit! Biglang ang pinakita sila Aoki at Kimura na nag-sparring at napaisip itong mga to kung ano na kaya ang nangyari sa laban ni Itagaki. Ngunit nang bumalik ang storya kila Randy Boy, dito na natin nakita na babagsak at walang malay si Itagaki. Nagulantang nga lahat ng nanonood dahil hindi nila alam kung ano ang nagpabagsak na suntok dito. Muling tumayo si Itagaki, determinado itong pagpatuloy ang laban at gusto nito malaman kung ano ang nangyari matapos siyang bumagsak. Pero mabilis na nakalapit ang champion. Ito ay nagpalit sa southpaw at kumonekta ng malinis ang counter nito. Dahil dito, walang nagawa si Itagaki at muli itong bumagsak. Sinabi nito sa kanyang isipan na si Randy Boy ay worst matchup para kay Miyata. Sa pagtayo ni Itagaki, nagsorry ito sa pinakita niyang performance. Sinabi naman ni Ippo na hindi niya kailangan magsorry dahil miski ang champion ay nahirapan at kailangan magseryoso ng kaharapin nito ang bilis ni Itagaki. Sunod natin nalaman kay Mr. Sakaguchi na hindi pa pala ito nagsiseryoso at pinagtawanan sila nito. Sinabi nito na magugulat ang lahat kapag nagseryoso na ang kanyang manok at yun ay kapag natalo niya na si Ricardo Martinez. Pagkaalis nila Randy Boy at Sakaguchi sa gym, sinabi ni Itagaki na ang estilo ng champion ay ang kahinaan ng mga outboxer. Idagdag pa nito ang pagiging switch hitter at sobrang bigat ng mga suntok. Kung maalala nga natin mga par, si Miyata ay isang outboxer na kagaya ni Itagaki, kaya naman sila ay nag-aalala sa paparating na laban.
Ngunit biglang sumingit si Imai na sa tingin niya ay kayang tapatan ito ni Miyata. Dito natin sunod na laman na siya ay nanggaling sa sparring laban kay Miyata at ni isang beses nga daw ay hindi siya tumama dito. At ang nakakagulat pa nun mga par, 2 versus 1 ang laban na yun. Si Miyata ay nakipaglaban sa isang Southpaw Orthodox fighter ng sabay at ni isang beses ay hindi ito nakatama sa kanya. Dahil dito, nawala ng pag-aalala nila Ippo sa paparating na laban. Nang dumating si Ippo at Itagaki sa Kamogawa Gym, na-surprise itong mga to na nakabalik na si Takamura sa kanyang paglalakbay sa Southern Island ng Japan. Sunod nilang nalaman na si Takamura ay makikipag-sparring sa 3 JBC middleweight rankers at may pustahan sila ni Kamogawa na kapag hindi tinamaan si Takamura ni isang beses, aakyat na ito sa super middleweight class. Pero pag tinamaan ito, kailangan yung depensa ng kanyang middleweight belt ng pangatlong beses. Nagtaka si Ippo nang sumigaw si Takamura na, "Bakit na kayo sabay-sabay sa ring?" Laking gulat nila Kimura, Aoki at Ippo nang makita ito at sinabi ni Kamogawa na ideya ito ni Takamura. At sunod nitong sinabi na narinig niyang may pipitsugin na nagngangalang Miyata ang nakipag-sparring sa dalawang boksingero ng sabay. Sinabi nito na kung kayang kumalaban ng dalawa, confident itong kaya niya ang 3. Matapos ma-one hit KO ni Takamura ang isa, tinamaan ito ng suntok sa likod at nagalit ito. Bago pa niya pabagsakin ng sumuntok sa kanya sa likod, tinamaan na naman ito ng isa pang beses. Dahil dito, sabay pinabagsak ni Takamura ang dalawang ito na nagresulta sa pagkapanalo ni Kamogawa sa pustahan at kailangan niyang depensa ng kanyang belt. Sinabi ni Ippo na nakakabali pa rin ang world title defense, habang si Itagaki naman ay napapaisip kung bakit tila nagmamadali si Takamura na kuhanin lahat ng belt. Matapos ang ilang araw, nalaman natin na makakalaban ni Takamura sa April si Ronald Duck, si Aoki at Kimura ang openers at magiging undercard ni Takamura para sa kanyang title defense ay ang Lightning God versus Asura. Sunod nating nalaman na ang bansag pala kay Miyata ay Lightning God, kay Randy Boy naman ay Asura. At ito ay isang unification match para sa kanilang OPBF title. Nagpatuloy ang pag-iensayo ni Miyata laban sa dalawang boksingero ng sabay para masana ito sa Southpaw at Orthodox dahil si Randy Boy nga ay isang switch hitter. Nagtamo si Miyata ng sunod-sunod na suntok mula kila Imai, pero sa uli, napabagsak niya pa rin itong dalawa. Matapos pasalamanan ni Miyata Sr. ang mga sparring partners, tinanong ni Imai kung hanggang kailan sila makikipag-sparring. Dahil habang tumatagal, mas nabubugbog na si Miyata at wala na ito sa kondisyon lumaban. Sinabi ni Miyata Sr. na magpo-focus sila sa recovery nito kapag malapit na ang kanilang laban. Subalit kung wala itong natutunan sa training, matatalo ito dahil mayroon pa itong kulang sa arsenal. Sa Kamogawa Gym habang nagpe-prepare si Aoki at Kimura sa kanilang laban, si Aoki ay nakipag-sparring kay Itagaki, habang si Kimura naman ay kay Ippo. Habang nag-i-sparring, napansin ni Ippo si Takamura at mukha itong galit. Napansin nila na ito ay nahihirapan sa weight control at hindi ito pinapawisan kahit pa mag-roadwork ito. Sinabi ni Takamura na siguradong kaya niyang manalo sa kanyang makakalaban. Hindi katulad ni Miyata na siguradong mahirapan sa laban kay Randy Boy. Habang nag-aalala si Ippo sa weight control ni Miyata, pinatigil ito ni Takamura at pinaalala na kamuntikan niya na tingin makalaban ang hirap na Miyata sa weight control. Dagdag pa nito, nakasalanan ni Ippo kung bakit nag-i-stay si Miyata sa featherweight ay para makalaban siya. Nang malungkot si Ippo dahil sa sinabi nito, sinabi ni Takamura na desisyon pa rin naman ni Miyata na manatili sa featherweight. Sa Kawahara Gym, pinag-aaralan ni Miyata Sr. ang mga laban ni Randy Boy para magprepara ng mga pwedeng gamiting counter punch laban dito. Ngunit tila wala nga daw kainan itong si Randy Boy at pares itong may solid na suntok sa parehong kamay. Mahirap malaman kung anong susunod na papakawalan nito kaya't siguradong hindi rin madaling counterin ito. Sunod nitong sinabi na kapag kumatake ka sa kanan, gagamitin ito ang orthodox style at kapag sa kaliwa naman, magpapalit ito sa southpaw. Binanggit ni Miyata Sr. na para manalo, kailangang matuto ni Miyata ng isang solid na uppercut. Sa labas ng Sento Shop, nireveal nito kay Hiroshi na magkakaroon ito ng beatdown tour sa buong Japan dahil malapit na itong lumaban sa mga world class fight at time nitong questionin ng mga Japanese ang lakas nito. Nabilib dito si Hiroshi sa kanyang senpai at sinabing siya na ang bahala sa kanilang tindahan. After 1 week sa Naniwa Boxing Club, pinagalitan si Hiroshi dahil hinaan nitong umalis si Sento.
Matapos talunin ni Sendo ang tatlong boksingero sa Kyushu, sunod itong pumunta sa Nagoya at nagpatulong kay Sawamura para maging guide nito. Sa Kawahara Gym, napansin ni Miyata habang nagme-weight practice kasama ang tatay na patuloy itong pinapagawa ng mga sunod-sunod na uppercut. Kaya sinabi nitong hindi niya kailangan magsanay ng mga uppercut. Sinabi ni Miyata Sr. habang sinusolusyonan ni Miyata ang mahihina niyang suntok gamit ang straight, si Randy ay isang talented na boxer na magaling umiwas sa iba't ibang punches. Kaya sinuggest ni Miyata Sr. na gulatin ito ng mga hindi inaasahang suntok. Sinabi ni Miyata na kapag nagbato siya ng full swing na uppercut, maupalan siya na maaari samantalin ni Randy Boy. Sagot naman ng tatay na may mga boksingerong gumagamit ng full swing uppercut na walang paki kung matamaan. Nang mapansin ni Miyata na kinukumpara siya ng tatay niya kay Ippo, nagalit at tinanggayan niya ito dahil magkaiba naman ang kanilang style. At nangakong mananalo ito gamit ang kanyang sariling style. Subalit nagulat ito nang tanungin ni Miyata Sr. kung sigurado ba siyang ang mga method niya ay ang sarili niyang style. Nang matalo ni Sendo ang mga boksingero sa Nagoya, hinatid ni Sawamura si Sendo sa train station. Sunod na nalaman ito na si Sendo ay pupunta sa Tokyo at nakita na si Mashiba at Miyata ay nasa listahan ng mga makakalaban. Sa Kamagawa Gym, sinabi ni Itagaki kay Ippo na meron itong laban kasabay ang pagbabalik ni Mashiba. Habang pinag-usapan nila kung paano nila tutulungan si Miyata mag-training ng uppercut, napansin nila ang paparating na Naniwa Tiger na si Sendo Takeshi. Nalaman nila Itagaki ang tungkol sa beatdown tour at sigurado silang nandoon si Ippo sa listahan. Pero sinabi ni Sendo na gusto lang nitong makalaban si Ippo sa official match. Kaya pag nakuha na nito ang world champion, si Ippo ang una niyang kakalabanin para sa first title defense. Nang dumating si Takamura sa gym, sinubukan biglayin nito ni Sendo dahil kasama ito sa listahan. Pero tila ginawang bata lang siya nito ni Takamura. Matapos yun, sinabi ni Sendo na palalo niyang kalabanin si Miyata at Mashiba sapagkat napansin nito sa mga Meksikano na may kakaibang range ito kumpara sa mga Hapon. Kaya naman gusto niyang kalabanin si Miyata at Mashiba para matrain ang kanyang mga jabs. Sunod nitong sinabi na hindi niya alam ang papunta sa Kawahara Gym, kaya ito dumiretso sa Kamagawa Gym. Nagpresenta si Ippo na siya ang maghahatid dito, pero pinigilan siya ni Kamagawa at sinabihan si Itagaki na siya na ang maghatid kay Sendo. Dahil nga ayaw ni Kamagawa payagan si Ippo na mapanood ang sparring na yon, na-depress ito hanggang sa merita ang lahat ng tao sa gym dahil dito. Kaya naman inutusan ito ng buong gym na bumili ng mga mahirap na hanaping inumin para magkaroon ng palusot upang mapanood ang sparring. Matapos makabili ni Ippo ng mga inumin, ito ay dumating na sa Kawahara Gym at sumilip sa bintana. Habang hindi pa nagsisimula ang laban, napansin ni Itagaki si Ippo. Kaya naman lumabas ito para yayain si Ippo na pumasok. Si Gida at ang Kawahara coach ay nabasusan dahil bigla itong dumating sa gym nila at naghamon ng sparring. Si Miyata ay nagseryoso at pumayag na sa sparring matapos batukan ni Sendo ito ng pabiro. Bumawi si Miyata sa pagbato ng sparring club sa ulo ni Sendo. Bumalik si Itagaki sa loob para maging second ni Sendo bago magsimula ang laban. Nang magsimula ang laban, tinamaan si Sendo ng mga left jab ni Miyata. Napansin ni Sendo na ang strategy ni Miyata ay gamitin ng kaliwa hanggang ma-off-guard ang kalaban at sunod na magpapakula ng solid na kanang suntok. Winasak ni Sendo ang depensa ni Miyata gamit ang smash at sunod nagpakawala ng isa pang smash. Subalit, hindi tumama ang pinakawalang suntok at tinamaan ito ng solidong counter. Dahil hindi nag-follow up punch si Miyata matapos ang matinding counter na yon, nainis si Sendo dahil hindi nito siniseryoso ang kanilang sparring at muli itong sumugod. Si Sendo ay patuloy na nagtatamo ng kaliwang suntok hanggang sa matapos ang first round. Sa corner ni Miyata, tinanong ng tatay kung bakit hindi nito ginagamit ang footwork niya. Sumagot naman ito na iniisip niya kung paano kakalabanin si Randy sa 11th round, kung saan sobrang pagod na ito at hindi niya na kayang gamitin ang kanyang footwork. Sa second round, lumapit si Sendo habang nakataas ang kanyang kamay at iniiwan ng open ang kanyang buong katawan. Ginamit nito ang mga head slip para iwasan ang mga suntok na binabato ni Miyata at nagpapakawala ito ng suntok sa depensa ni Miyata na para bang motionless. Matapos pikin si Miyata na magbato ng counter, inilaga rito ni Sendo at sunod na nagpakawala ng nakakawindang na body blow. Na corner ni Sendo si Miyata at nagpakawala ito ng solidong suntok sa depensa at sunod na sinira ito gamit ang smash. Tinapos ni Sendo ang sparring sa pagtama sa poste ng ring dahil confident ito na napaintindi niya na kay Miyata kung gaano siya kalakas. Nang mapansin ni Miyata na sobrang laking tulong ang sparring nila, inalok ito na ulitin iyon matapos ang ilang araw. Subalit tinanggal nito ni Sendo at sinabing masyado siyang busy at wala siyang mapapala doon. Sunod na sinabi nito na puno ng butas ang estilo ni Miyata. Sinuggest nito na tigilan ang pag-iisip na mananalo siya sa mga laban gamit lang ang mga straights.
At sunod na sinabi na ang mga straight headhunter ay sobrang predictable. Dagdag pa nito na ang mga counter niya ay hindi rin gagana sa world stage dahil masyado itong by the book si Miyata kaya madaling kalabanin. At sinabi nitong, sa tingin mo magiging champion ka sa pagbabasa ng libro? Diyan ka nagkakamali. Matapos tanggihan ni Sendo ang hamon ni Miyata, pinatukan ito ni Yanaoka dahil sa pagiging bastos at sa pagpilit kay Miyata sa isang sparring. Nagulat si Miyata Sr. na makita niya si Yanaoka at binati nila ang isa't isa. Sinabi ni Yanaoka na hindi makakalimutan ang suntok nito at patuloy pa rin itong mahabol sa kanya. Habang pauwi si Itagaki, Ippo at Sendo, sinabi ni Itagaki kung paano ito nagulat na naglaban ang tatay ni Miyata at Yanaoka noon. Napansin ni Sendo na hindi na nagulat si Miyata sa impormasyon na yon. Sinabi ni Ippo na si Miyata ay sobrang idol ng kanyang tatay. Kaya naman may posibilidad na alam nito ang pangalan ng lahat ng nakalaban ni Miyata Sr. Nainis si Sendo dahil si Yanaoka ay sumama kay Miyata Sr. para makipag-usap. Kaya naman hindi nito alam kung saan matutulog. Inimbitahan nito ni Ippo na sa bahay na lang nila matulog. Sa Mayweather Bar, nagkwentuhan ng tatay ni Miyata at Yanaoka. Dito natin nalaman na kaya naman pala puro straight lang ang ginagamit nitong si Miyata ay dahil nakuha niya pala ang estilo nito sa kanyang tatay noong bata pa siya. Kaya naman gusto nitong patunayan ang strategy ng tatay niya ay kayang manalo sa mga world class fighter. Matapos managinip ni Miyata tungkol sa pagkatalo ng kanyang tatay, nag-roadwork ito. Nakita nito ang isang puno ng purus na hindi pa nagbubunga at naalala nito ang mga panahon na magkasama ang tatay at nanay niya sa ilalim ng cherry blossoms, kung saan yun ang kanyang last memory na nag-e-enjoy siya kasama ang buong pamilya. Sa Kawahara Gym, nahihirapan si Miyata gumalaw-galaw habang nagmi-meet training dahil sa weight control. Sa pagdating ng araw ng kanilang weigh-in, pumunta sa Korakuen Ueno lahat ng lalaban sa araw na yun, kung saan pumasa lahat pati na rin ang mga kalaban nila. Pumunta sa De La Hoya restaurant ang Kamogawa team at nakita natin kumain si Takamura para makarecover sa weight control. Si Takamura, Miyata, Randy at Dak ay pumunta sa kanilang joint press conference kung saan trinashtok ni Mr. Sakaguchi ang mga Japanese boxers dahil hirap na hirap itong mga to sa kanilang weight control at sinabing alalahanin ang pangalan ni Randy dahil ito ang magiging world champion. Kinabukasan sa Yokohama Arena sa araw ng mga matinding bakbakan, ang mga openers ay mabilis na tapos dahil sa mga knockout. Kaya naisip ni Yagi na si Aoki at Kimura ay dapat na maganda sa kanilang laban. Sinabi ni Aoki na pwede pa ito magpahinga at mag-relax dahil maunang lumaban sa kanya si Kimura. Kaya siguradong matagal at pananalo lang ito via decision na nagresulta sa away ng dalawang mukhong. Matapos magprepara ni Kimura, nakalimutan nito ang kanyang boxing trunk sa sobrang excitement. Nang bisitahin ni Aoki at Kimura si Miyata, napansin nito ang mabigat na feeling sa loob ng kwarto. Sinabi nila na mag-ready na si Miyata dahil siguradong mabilis matatapos ang kanilang laban. Binanggit ni Miyata Sr. na siguraduhin hindi ito magko-cooldown dahil ang dalawang 10 rounds decision na laban ay aabutin ng 1 oras. Subalit sinabi ni Miyata na ang atmosphere sa stadium may kakaiba, kaya posibleng kahit si Aoki at Kimura ay mabilis na matapos ang laban. Nang si Kimura ay pumunta na sa ring, naisip ni Aoki na matagal pa ang kanyang laban, kaya natulog ito ng nakaubad sa kanyang kwarto. Nagsimula na ang laban ni Kimura at ang Pinoy na boksingero si Simrex. Si Kimura ay nasa defensive sa unang 4 na rounds para pagurin ang kanyang kalaban. Sa round 5, nagkauntukan ang kanilang ulo na nagresulta sa doctor stoppage kung saan natalo si Kimura sa decision. Matapos parinig ni Aoki ang nangyari sa laban ni Kimura kay Ippo Itagaki, naipito na ipanalo ang kanyang match para kay Kimura. Pero nalimutan rin ito ang kanyang trunks sa sobrang hype. Habang pupunta si Aoki sa ring para sa kanyang laban, nagstay si Ippo para samahan si Kimura sa doctor's office. Nang magsimula na ang laban, nagkabakbakan ng dalawang boksingero sa gitna ng ring hanggang sa magsimulang malugi sa palitan ng suntok si Aoki. Kaya tumakbo ito kay Ponsa sa buong 10 rounds habang naghahanap ng chance makatama. Pero hindi dumating ang chance na yon at natalo si Aoki sa decision. Sa waiting room, nakakuha ito ng sermon mula kay Shinoda. Sa kwarto ni Miyata, convinced na ang tatay nito na kakaiba nga ang atmosphere sa ring dahil miski si Kimura at Aoki ay natalo sa pipitsuging boksingero. Dumating na ang pinakahihintay natin mga par, ang Ichiro Miyata versus Randy Boy Jr. Bago pumasok si Randy Boy, sinabi nga dito ng coach nito na ito na ang pinakahihintay na revenge match. Nang mapanood daw nito ang laban ni Randy Boy Sr. at Miyata Sr., pareho daw itong nagtamo ng malubhang injury na naging rason sa pagkasira sa boxing career ng tatay nito. Dahil nga daw doon, nagsimulang manginig at miski pagbubutonis ng polo ay hindi na nito magawa. Kaya naman nang matalo ito sa world rank match,
binawian ito ng buhay makalipas ng 7 araw. Kumbaga mga par, ang injury na natamo ni Randy Boy Sr. laban kay Miyata Sr. ay ang totoong naging sanhi ng pagkamatay nito. Lumabas na at pinakilala na si Randy Boy Jr. o tinatawag ding Asura na may 24 wins, 18 knockouts, 0 losses. Sunod na pinakilala si Lightning God Ichiro Miyata. Mayroon itong 23 wins, 21 knockouts, 1 loss and 1 draw. Dito nga natin nalaman na dahil sa injured ni Miyata, ito ay nagpahinga muna. Kaya naman naging interim champion si Randy. At ang laban na to ay para malaman kung sino talaga ang totoong champion. Nagsimula na ang laban, ngunit walang gumalaw. Nagtitigan lang ito at parehas na naghintay. Nagpaikot-ikot nga ang dalawang boksingero sa buong ring at wala pa ding nauunang sumugod. Dahil dito, nairita si Randy Boy at sinabi nito sa kanyang isipan na dismayado siya dahil tila natatakot sumugod si Miyata. Nang magbalak na sumugod si Randy Boy para simulan na ang laban, mabilis na ginamit ni Miyata ang kanyang bilis para makalapit. Nang makalapit ito, sinubukan ni Randy na magpakawala ng suntok. Ngunit laking gulat nito nang biglaang mawala si Miyata dahil sa sobrang bilis. Nang mapansin nito kung saan napunta si Miyata, huli na ang lahat at kumonekta ng solid na counter si Miyata sa mukha ni Randy. Dahil nga sa counter na yon, kamundi ka na itong ma-knockdown. Mabilis na sumugod si Randy Boy at na magpapakawala na ito ng suntok, biglaan na namang nawala si Miyata na parang bula. Grabe mga par, sobrang bilis nitong si Miyata no, ang astig. Sunod itong nagpakawala ng mga solidong jabs na kumonekta ng malinis kay Randy Boy. Sumigaw ang coach nito at sinabing, "Anong ginagawa mo? Hindi naman sobrang bilis niyan, ba't hirap na hirap ka?" Dahil dito, tila na imasmasan na ang champion at nagseryoso na to sa kanilang laban. Nagsabayan ito sa bilis at patuloy na pinipigilan si Miyata makalayo. Sa bawat galaw nito ay agad-agad naman tong sinasagot ni Randy Boy. Nang magbato si Miyata ng sunod-sunod na suntok, madali at mabilis na pinigilan ito ng walang ahirap-hirap. Sunundan ito ng malabombang left hook pero naiwasan ito ni Randy at mabilis itong kumounter ng right straight na tumama sa depensa ni Miyata. Dito nga natin nakita ang lakas na mga suntok ni Randy Boy dahil kahit nga nasa lagito ni Miyata, tila napuruhan pa rin ito. Nang subukan ni Miyata dumistansya, pabilis itong hinabol ni Randy at nagpakawala ng malakas na suntok na nagpatalsik sa ating idol. Dahil dito, na-corner na ng tuluyan si Miyata. Sinabi ni Randy Boy, "Wala ka nang pupuntahan ngayon." Sunod na nagpakawala ng suntok si Kabayan. Ngunit sunod-sunod ring naiwasan ni Miyata ang mga binabato nitong suntok. Matapos ang pagpapawala ng suntok, tila nakabisado na to ni Miyata at kumonekta ito ng isang malabombang counter na nagpatigil kay Randy Boy. Sabay sabi ng, "Hindi ko naman binalakurungan ka." Ang angas mga par, idol din talaga tong si Miyata, bangis. Mabilis na kumawala sa corner si Miyata gamit ang kanyang bilis. Dito na nga natin nakita ang swabing footwork ng ating Lodi. Ngunit bigla niya itong tinikil at tila hinahamon nito si Kabayan ng isang bakbakan sa gitna ng ring. Mabilis na sumugod si Randy Boy at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Lahat ng ito ay madaling niniwasan ni Miyata. Sinabi ni Sawamura na sa sobrang bilis nga daw ng mga pinapakawalang suntok ni Kabayan, mahihirapang counterin ito. Sunod nitong sinabi na hindi rin pwedeng makapagpalitan ng suntok si Miyata dahil mas malakas at mabigat ang mga suntok ni Randy Boy. Kahit nga napapaulan na nito ng suntok si Miyata, unti-unti itong umabante papalapit. Sinabi nito sa kanyang isipan, "Matagal ako nagsanay para harapin ang may pinakamalakas na suntok sa buong mundo. Kaya naman kung atras ako sa'yo, mapapahiya at pagtatawanan ako nun." Dito natin sunod na laman na ang tinutukoy pala ng ating Lodi ay si Ipo. Mabilis na nagpakawala ng suntok ang parehas na boksingero. Ngunit ipinamalas ni Miyata ang kanyang bilis. Umilag ito habang nagbabato ng suntok. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa gitna ng ring at nagpatuloy din ang sunod-sunod na pagkonekta ng mga counter ni Miyata. Tila wala nga naging panama si Randy Boy dito at sunod-sunod na nagtatamo ng solidong suntok. Mabilis na pumagitna ang referee at doon na natapos ang round 1. Habang naglalakad si Kabayan, sinabi nga nito sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na ganun kabilis si Miyata at nagsimula na itong matakot sa Lodi natin. Dito nga natin nalaman kay Miyata na tila nasa zone ito at 100% niyang nailalabas ang kanyang buong lakas. Sa corner ni Randy, sinabi ng kanyang coach na pakabayan lang nito ang laban at paghintay hanggang sa mapagod si Miyata. Ngunit tila hindi sang-ayon dito si Kabayan.
dahil gusto nitong harapin at i-challenge ang kanyang sarili para sa mga mabibilis pa nitong makakalaban in the future. Sa corner naman ni Miyata, dahil nasa perfect condition ito, sinabi nito sa kanyang isipan na baka magawa niya ang kanyang pangarap na perfect punch simula pagkabata. Dito natin nalaman kila Sawamura na ang pinakamalakas na suntok ay isang counter na hindi mo inaasahang tatama. Kaya naman masasabi din natin na ito ang tinutukoy ni Miyata na perfect punch na kanyang gustong makamit simula pagkabata. Sunod nitong sinabi na katang-isip lang ang lahat ng iyon at hindi makatotohanan. Dahil kung mayroon ngang makamaster ng ganong suntok, siguradong hindi na mapipigilan ang boksingero na yon. Nagsimula na ang round 2 at mabilis na sumugod si Kabayan. Nang magpakaula ito ng isang left straight, mabilis itong nailagan at kumonekta ng isang solid na counter ang ating Lodi. Dito natin nalaman kay Miyata na ang suntok na yun ay nalalapit sa kanyang ideal punch. Kaya naman mas lalo itong naging porsigido makamit iyon. Si Miyata na ang umipensa at nagpakawala ito ng sunod-sunod na suntok. At sunod itong kumonekta ng malabombang body blow nang subukan bumawi ni Randy Boy. Mabilis na kinantor ito ni Miyata. Nagpatuloy ang pagbabato ng suntok ni Kabayan. Ngunit nagpatuloy din ang pag-counter ng sunod-sunod ng ating idol. Dahil sa pagpupursige ni Randy Boy, unti-unti na itong nakakasabay sa bilis at kumonekta na ang mga suntok nito sa depensa ni Miyata. Nagpatuloy ang pagpapakawala ng suntok ni Kabayan, ngunit nang maging kampante ito na nahuli niya na ang idol natin, tila pinakagat lang pala nito si Randy Boy at mabilis itong nakailag. Sunod itong nagbato ng counter na hindi inaasahan ni Kabayan, kaya naman tila nag-blackout ang paningin nito. Mabilis itong bumagsak at nawala ng malay. Ang bangis mga par, yun ang tinatawag nating ideal punch na hindi inaasahan. Dito nga natin nalaman kay Sawamura na sinadya pala nitong magmabagal para isipin na Randy Boy na nakakasabay na siya sa bilis. Kaya naman mabilis na ginulat ito ng idol natin at kumonekta ng isang perpektong counter. Sa pagtayo ni Kabayan, napatanong ito sa sarili kung ano ang nangyari. Nang may masmasan ito, mabilis itong bumalik sa kanyang fighting pose at nagpatuloy ang laban. Habang papalapit si Miyata, tila namromroblema nga si Randy Boy dahil hindi nito magalaw ang kanyang mga paa. Tinanong nito ang kanyang sarili, "Buti ka nang tumama sa akin." Sunod nitong nagpakaula ng isang malakas na right straight na nagpatalsik kay Miyata. Tinigil na ni Miyata ang kanyang swabbing footwork at naghanda na ito tapusin lang ang laban gamit ang kanyang jolt counter. Nang magbato ng suntok si Kabayan, mabilis na kinonter ito ni Miyata gamit ang kanyang buong katawan. Ngunit nanatiling nakatayo si Randy Boy habang walang malay. Mabilis na sumigaw ang tatay ni Miyata na tapusin na nito agad ang laban. Nang tatapusin na ito ni Miyata, nagkabuhol ang kanilang paa at parehas itong bumagsak. Dahil nga dito, nakapagpahinga si Randy Boy at nawala ang tsansa ni Miyata na tapusin ang laban. Nang makatayo si Randy Boy, mabilis na pumagit na ang referee at nasave by the bell si Kabayan. Sa corner ni Miyata, nalaman natin sa tatay nito na kaya pala hindi nito napabagsak at nagkabol ang kanilang paa ay dahil nagpalit na ng stance itong si Randy Boy sa southpaw. Kaya din naman hindi kumonekta ang kanyang suntok ng buong lakas. Sunod nitong sinabi na unti-unti nitong sisirain ang kanyang sense of range sa loob ng ring. Kaya kailangan ng tapusin agad ni Miyata ang laban. Nang magsimula ang laban, dito na napansin ng lahat na si Randy Boy ang nagpalit na sa southpaw. Mabilis na sumugod si Miyata at tila naging hit and run ang senaryo sa sobrang bilis nito. Sunod-sunod na nagpakawala ito ng iba't ibang suntok. Grabe mga par, parang nagkukondak ng boxing clinic itong idol natin sa sobrang swabe ng galawan. Dito natin nalaman kay Sawamura na ang pinapakitang galing ni Miyata ay ang perfect counter para sa mga southpaw. Kaya naman walang magawa si Randy Boy dito at sunod-sunod na nagtatamo ng mga solid na suntok. Ngunit kahit nga nasa blind spot itong si Miyata, laking gulat nito nang biglang naabot siya ng suntok. Tila nakabisado na nga ni Randy Boy ang timing at unti-unti na ito kumukonekta kay Miyata. Dito nga sinabi ni Miyata na parang mayroong kuryente na gumagambala sa tempo nito. At sunod na kumonekta ng malinis sa mukha ang suntok ni Kabayan for the first time. Sunod natin nalaman na kaya naman pala nagsisimula na kumonekta itong si Randy Boy ay dahil nagpalit na ito sa orthodox stance nang hindi na mamalayan ni Miyata. Nang subukan itong counterin ni Miyata sa pagpwesto sa kanan, mabilis itong nagpalit naman sa southpaw stance. Mga par, dito na nga natin unti-unting nakikita kung gaano ka problematic ang magkaroon ng kalaban na switch hitter sa boxing.
Sunod nating nalaman na ang parang kuryente na gumugulo sa strategy ni Miyata ay ang pagpapalit nito ng stance. Napatigil ang pag-abante ni Miyata at tila nag-iisip ito ng bagong strategy laban kay Randy Boy. Dahil hindi nito mapredict ang sunod na galaw ng kanyang kalaban, kaya naman tila walang kwenta na ang kanyang signature weapon na counter. Matapos ang mahabang pag-iisip-isip, mabilis na sumugod si Miyata at ipinimalas nito ang kanyang bilis. Nang problema nga muli si Randy Boy dahil mas lalo daw bumilis ang galaw nitong idol natin. Kahit nga magpalit pa ng magpalit ito ng stance, mabilis lang itong dinodomina ni Miyata at kumukonekta ng mga solid na suntok. Dahil nga sa mga malabag yung suntok ni Miyata, walang magawa si Randy Boy at tinigpitan na lang nito ang kanyang depensa. Matapos ang lahat ng yon, tuluyan nang na-corner si Randy Boy at sunod na pinaulan na nito ng suntok ni Miyata ng walang humpay. Ngunit mabilis na lumapit ang referee at doon na natapos ang round 3. Grabe mga par, save by the bell na naman si Randy Boy. Sayang! Habang naglalakad si Randy papunta sa kanyang corner, sinabi nito na next round siguradong babawi ito. Sa corner ni Miyata, sinabi ng kanyang tatay na tapusin na nito ang laban bago pa makarecover ng tuluyan ng kanyang kalaban. Sa corner naman ni Randy Boy, dito natin nakita ang natamo nitong pinsala sa matalas at solid na suntok ni Miyata. Sinabi ng kanyang coach na gamitin niya na ang strategy at abusuhin ang kahinaan ni Miyata. Mga par, sa tingin nyo, ano kaya yung kahinaan na tinutukoy nitong mga to? Nagsimula na ang round 4 at mabilis na sumugod si Miyata. Nagpatuloy ang pagpapaulan nito ng suntok sa lahat ng direksyon gamit ang kanyang bilis. Tila wala ngang magawa si Randy Boy dito at parang naging punching bag lang ito ni Miyata. Habang pinapaulan na ng suntok si Randy Boy, sinabi na nito ang kahinaan ni Miyata na ang 80% ng mga suntok nito ay straight lamang at lahat ito ay nakapokus lang sa mukha. At ang strategy nito ay iritahin ang kanyang kalaban para magmadali at counterin ng solid. Kaya naman hinigpitan pa nito lalo ang kanyang depensa at naghintay ng perfect timing para bumawi. Matapos ang pagdedepensa, tuluyan na nga nakarecover si Randy Boy. Ngunit sinabi ng tatay ni Miyata, ang kanyang kinakabahala ay ang estado ni Ichiro. Sunod nating nakita na tila onti na lang ang natitirang gas nitong si Miyata at ito ay nagsisimula ng mapagod. Binuka ni Randy Boy ang kanyang depensa at tila hinahamon nitong sumugod si Miyata. Ngunit hindi kumagat dito si Miyata, kaya naman si Randy Boy na lang ang sumugod papalapit. Nang makalapit ito, muling pinaulanan nito ni Miyata ng samot-saring suntok. Dahil sa sobrang bilis ni Miyata, problema na nga itong si Kabayan kung ano ang kanyang gagawin. At kung susugod naman ito, madali lang itong kakounterin ng idol natin. Dahil nga alam ni Randy Boy na sa mukha lang ang punteriya ni Miyata habang nagbabato ng suntok, unti-unti na nitong nagamay ang makasuntok at nagsimulang makailag. Sunod nitong sinalagang paparating na suntok at kumonekta ng isang malabombang body blow na gumulantang kay Miyata. Pero kahit nga nangyari yon, hindi na wala ang bilis ni Miyata at nagpatuloy ang pagpapaulan nito ng suntok. Ngunit tila na ulit ang senaryo. Muling kumonekta ng pare counter si Randy Boy kay Miyata at si Miyata naman ay patuloy na nagpaulan ng suntok matapos magdabo ng body blow. Grabe mga par, ang init ng laban. Naulit pa ng pangatlong beses ang palitan ng suntok na yon. Parehas hindi umaatras itong dalawang boksingero. Solid! Dito nga natin nalaman kila Sawamura na inuunti-unti lang pala ni Randy Boy si Miyata. Kaya puro body blow ang pinapakawalan nitong suntok ay para mawalan nito ng stamina at dagdag pa nito ang matinding weight training ni Miyata. Muling kumonekta ng solid na lepok sa katawan si Randy Boy. Sinubukan ni Miyata ang pigilan ang pag-abante nito gamit ang maraming suntok. Ngunit muli lang itong inilagan at kumonekta ng counter sa kanyang katawan. Pero di magpapatalo basta-basta ang ating idol at mabilis din itong kumounter. Nalaman natin kay Sawamura na ang counter na yon ay planado ni Miyata simula ng round 3. Hinayaan itong tamaan siya ng mga body blow para mapredict nito ang susunod na ibabato ni Randy Boy at counterin ito agad-agad. Langiya mga par, sobrang dedicated nitong si Miyata sa kanya mga counter punches no? Astig! Nang muling magpakawala si Randy Boy ng isang body blow, mabilis itong sinundan ni Miyata ng counter na kumonekta ng solid. Nagpatuloy ang pagsugod ni Randy Boy habang pinapaunan na nito ni Miyata. Nang muling makalapit si Kabayan, napredict nito na ang counter na nagagamitin ni Miyata ay ang kanyang kaliwa. Kaya naman mabilis itong tinaas ang kanyang depensa para dito. Ngunit tila pinakagat lang pala ito ni Miyata buong round at kumonekta ng isang malabombang counter gamit ang kanyang kanang kamay. Pero kahit nga sobrang lakas na counter na yon,
pinilit ni Randy Boy hindi bumagsak at nanatiling nakatayo at doon na natapos ang round 4. Putik mga par, ang tindi nitong laban na to, wala na akong masabi, ang intense sobra. Ngunit habang naglalakad ang dalawang boksingero papunta sa kanilang corner, nalaman natin dito ang totoong plano ni Randy Boy at yun ay wasakin ang ribs nitong si Miyata. Tumalon ang laban at dito natin nakita na muling nagtamo ng isang matinding body blow si Idol. Sunod natin nalaman na 4 na beses na palang nagtatamo itong si Miyata ng sunod-sunod na body blow. Dahil dito, mabilis na dumistansya papalayo si Miyata at sinabi nito na dahil sa kanyang ribs, nahihirapan na ito magbato ng maayos na suntok. Kahit nga anong gawin ni Miyata, tila hindi siya dito tinatantanan ni Randy Boy. Dito nga natin nakita kung bakit ito tinatawag na Asura. Kahit saan pumunta si Miyata, mabilis lang itong sinusundan ni Randy Boy. Muling kumonekta ng solid na body blow si Kabayan. Tuluyan na nga nadurog ang ribs ni Idol. Dahil sa sobrang intense ng pagkabante ni Randy Boy, na corner na si Miyata. Mabilis na kumawala si Miyata sa corner. Ngunit nagtamo ito ng isang right straight sa kanyang katawan. Habang dumidistansya si Miyata, patuloy na hinahabol ito ni Randy Boy. Kaya naman sunod-sunod itong pinaulanan ng suntok ni Idol. Muling dumistansya si Miyata gamit ang kanyang bilis. Ngunit tila nawalan ito ng lakas sa kanyang mga binti at biglaan na lang itong bumagsak habang dumidistansya. Dito natin nalaman na ang pangapalan nito ay isa pang kahinaan ni Miyata. Kaya naman kahit nadaplisan lang ito ni Randy Boy, bumagsak agad ang Idol natin. Nang muling makatayo si Miyata, doon na natapos ang round 5. Nang magsimula ang round 6, mabilis na sumugod si Randy Boy at nagpakawala ito ng isang solid na suntok. Sunod itong kumonekta ng mga solid na punches sa muka. Nang sinubukan bumawi ni Miyata, nasalag ito agad ni Randy Boy at mabilis na kumonekta ng malakas na counter. Tila nabaliktad na nga ang sitwasyon at si Miyata naman ang para naging punching bag. Nang kumonekta ng isang solid na right straight si Randy Boy, tuluyan nang bumagsak si Miyata at nagsimulang bilangan ng referee. Nang muli itong makatayo, nagpakawala ito ng mga suntok kahit hirap na ito. Tuluyan na naubusan ng lakas si Miyata at habang nagpapakawala ito ng suntok, tumumba ito at gumulong sa ring. Sa pagtayo ni Miyata, nagpatuloy ang pagsugod nito kahit sunod-sunod itong nagtatamo ng mga solid na counter. Nang madapa ito habang nagbabato ng suntok, doon na natapos ang round 6. Nagsimula na ang round 7. Ngunit walang nagbago at patuloy pa rin umaabante si Miyata habang nagtatamo ng sunod-sunod na counter. Sinabi ni Sawamura na ang mga pinapakawalang counter ni Randy Boy ay pare-parehas gamit ang kanyang kaliwang kamay. Muling kumonekta ang left counter ni Kabayan na nagpatalsik kay Miyata. Nang makita ito ng referee, napagdesisyonan nito na tapusin na ang laban. Ngunit hindi nga pumayag si Miyata dito at sa pagbagsak nito, mabilis itong tumayo na parang tumambling lang. Sinubukan kausapin ng referee na sumuko na si Miyata pero hindi ito pumayag at ipinakita nito kung gaano kaporsigido itong tapusin ang laban. Nang muling magsimula ang laban, sumigaw ang tatay ni Miyata na tapusin na nito ang laban. Dito nga sinabi ng tatay ni Miyata na kapag na-off-balance si Randy Boy, palagi itong nagbabato ng kaliwang suntok. Kaya naman kung makakagawa ito ng isang mainit na pagkakataon, siguradong left straight ang ibabato nito. Mabilis na sumugod si Randy Boy para tapusin ang laban at tama nga ang kanilang hinala. Dumating ang left straight nito. Kaya naman kumonekta ang malabombang counter na right straight ni Miyata. Ngunit nagulat ang lahat nang muling nakatayo si Randy Boy. Nagpatuloy ang laban at mabilis na sumugod ang isa't isa para tapusin na ang bakbakan. Laking gulat ni Randy Boy nang makita nito ang isang liwanag. Sunod nating nalaman na ang liwanag na yun ay nanggagaling sa mga kamao ni Miyata. Dito na pinakita ni Miyata kung bakit siya tinatawag na Lightning God. Dahil sa matinding corkscrew counter na yun, bumagsak muli si Randy Boy at mabilis na tinapos ng referee ang laban na nagresulta sa pagkapanalo ni Miyata at nakuha na nito muli ang kanyang OPBF Featherweight title. Bago umalis sa ring, tinaas nito ang kanyang kamay para pasalamatan ang mga sumuportang tao. Na-realize ni Miyata Sr. na ang ginamit ni Miyata na suntok para babagsakin si Kabayan ay suntok na hindi niya pa nagamit noon. Kaya naman naniniwala itong higit na mas malakas si Miyata kumpara sa kanya dati. Tinanong ni Sawamura si Ippo kung kaya ba nitong manalo kung kakalabanin niya ang bagong version na Ichiro Miyata. Habang sinasabi ang dalawang witness ni Miyata na magpapanalo kay Ippo via knockout. Subalit nagbago ang prediction na yon na makita ni Sawamura ang corkscrew counter na pwedeng magbaliktad ng laban kahit pa sobrang nanghihina na si Miyata. Sinuggest ni Sawamura na kalabanan ni Ippo si Miyata habang may tsansa pa.
Dahil habang tumatagal, mas lalo lang itong lalakas at maiiwanan si Ippo. Sumagot naman si Ippo na okay lang sa kanya yon, dahil hindi niya naman tinitignan si Miyata as rival, kundi isang taong tinitingala niya. Sa waiting room ni Randy, binubulyawan ni Mr. Sakaguchi ito dahil sa kanyang pagkatalo at gusto makatanggap ng sagot kung paano ito natalo sa nangihinang Miyata. Pero ang naalala lang daw ni Randy sa laban ay ang bell nang magsimula ang first round at ang nakita niyang liwanag sa kanyang mata. Sinabi nito na kada pumipikit ito, nakikita niya ang batang proud na nakataas ang kamay. Binanggit ni Mr. Sakaguchi na ang kanilang kontrata ay kansilado na. Plano ni Randy na umuwi kasama ang kanyang mga second para bistahan ang libingan ng kanyang tatay at sabihin siya ay natalo sa laban. Sa kwarto ni Miyata, nirequest nito sa kanyang tatay na payagan siya pumunta sa doktor. Subalit suot na ni Miyata Sr. ang training meets dahil gusto nitong alalahanin ni Ichiro ang kanyang kuning pinakawalang suntok. Sinubukan alalahanin ni Miyata kung paano niya ginawa ang suntok na yon, pero hindi niya kaya dahil pinakawalan niya lang ang suntok na yon out of stubbornness. Nang si Takamura at Dak ay pumunta na sa ring, nainis ito dahil hindi kasing ganda ng entrance ni Miyata ang kanyang entrance. Sinabi ni Takamura kay Kamugawa na sigurado magugulat ito sa kanyang laban. Tumalon ang laban sa round 9 at nakita nating namamaga ang mga mata ni Takamura at lugi na ito sa points. Sa buong round 9 hanggang sa matapos ito, walang tumama ng malinis sa mga suntok ni Idol. Sa corner, pinagalitan ito ni Kamugawa at tinanong kung ang big swing na suntok na hindi tumatama o ang namamaga niyang mukha ang gugulat sa kanya sa laban. Sa round 10, patuloy na hindi tumatama ang mga wide swings ni Takamura habang sunod-sunod na pinapaulan ng suntok ni Ronald Dak. Matapos kumonekta ang mahinang suntok na left jab ni Takamura sa noo ni Dak, sunod na dumating ang solidong right straight sa mukha nito. Kaya naman napakalinch ito hanggang sa bumagsak sa canvas at mabilis na tinapos ng referee ang laban na nagresulta sa still the WBC Middleweight Champion of the World, Mamoru Takamura. Matapos ibo ng audience si Takamura dahil sa pangit na performance, mabilis itong tumakbo sa CR habang nagbabato ng random punches at aksidenteng tinamaan ng suntok si Mr. Sakaguchi na hindi niya alam. Sa sobrang lakas nga ng suntok na yon, tumalsik-talsik ito si Tanda. Sa labas ng venue, magkasama si Sawamura at Sendo na maglalakad sa train station at sinabi ni Sawamura kay Ippo na nahanap niya na ang kanyang bagong goal. Sunod na sinabi ni Sendo na ang bagong goal ni Sawamura ay maging trainer kagaya ng tatay ni Miyata. Kinabukasan, pumunta si Miyata sa Kawahara Gym matapos ang check-up niya sa doktor para magbigay ng pasasalamat sa kanyang mga coach. Matapos makakuha ng dyaryo tungkol sa kanyang laban kay Randy, sinabi ni Miyata sa kanyang tatay na piling niya sumilete lang siya sa kanyang pagkapanalo. Sinabi naman ni Miyata Sr. na walang lucky punch at sinabi nito na ang huling suntok na pinakawalan ni Miyata ay ang kanyang best punch sa buong karir. Habang naglalakad paalis sa gym, natawa si Miyata nang mabasa niyang si Mr. Sakaguchi ay tinamaan ng isang suntok ng di kilalang tao. At sinabi nitong hindi na ito uli babalik sa Japan kahit kailan. At doon na nagtatapos ang ating video. Walang iya mga par, napakaangas na mga laban na yun, ang tindi. Isa na yata sa pinapatinding laban sa buong manga ang Miyata versus Randy Boy. Akala ko matatalo na itong si Miyata eh. Medyo nahirapan lang ako kung sino susuportahan mga par. Kasi syempre, Pinoy yung kalaban kaya gusto ko ding manalo si Randy Boy. Pero grabe wala na akong masabi. Ang intense ng laban na yun. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa mga susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!